kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, pagaling ay matatamasa. Hiling galing, sagot sa inyong hiling. Muna sa suliranin, hiling galing. Hiling galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling galing, sagot sa inyong hiling. Lunas sa suliranin, hiling galing. Hiling galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling galing. Happy healing morning mga kapatid. At sa ating mga kapatid sa Pampanga, ang mga Pampango, ang bati ko po sa inyo ay, alam ko yon, maayap na abak kabalen. Ayan. Pero sa iyo, happy healing morning, Chef Tristan. Happy healing morning din, Doktora. Sa mga kapatid natin na Chabacano, Buenos Dias. Abo. Dok, Iba kasi eh. Oh. pwede po bang pakitin yung buko? Kasi medyo na, parang numinipis eh. Bakit? Aba, hindi naman na. Baka imagination mo lang yan. Mukhang hindi naman nababawasan ang buhok mo. Ano ka ba? Hindi, Doktora, kasi po, tuwing ako'y naliligo, napapansin ko po dun sa paliguan na meron pong nalalagas na buhok. Eh, normal lang yon. Matakot normal. ka pag hindi nalalagas ang buhok mo. Magiging parang sungki-sungki ngipin yung buhok mo dyan. Ganun po ba yun? Patong-patong, di ba? Natural lang po kasi mga kapatid na may nalalagas sa ating buhok araw-araw. At ayon sa pag-aaral, Chef, ha, normal lang ang nalalagas na 100 to 150 hair strands per day, kada tao po yon. Dahil nagpapalit po ang buhok natin, yung mga lumang buhok ay nagbibigay daan dun sa mga bagong tumutubo sa ating ulo. At, teka muna, Chef, meron ka pa namang, teka ha, hindi ko dala yung calculator, pero humigit kumulang, may mga 100,000 hair strands ka pa. At nabilang niyo po yung Doktor. Kasi, Ibang klase talaga yung Doktora. yan ang standard kasi na bilang ng buhok ng tao. Hindi ko yan hinulaan. Kaya huwag kang mag-alala. Kasi, hindi ka pa nakakalbo. Alam niyo po ba, Doktora, may katanungan po, ano po ba talaga ang kahalagahan ng buhok sa ating katawan o sa ating ulo? At alam niyo rin po na meron tayong mga kapatid na nakakalbo o iba Problemado. sabi na, napapanot. Maraming iba't ibang klase ng buhok, no? Kapag pagkalagas ang pinag-uusapan. Yung iba, kapag pinipreserve nila, no, yung kanilang buhok dito sa mga, may nauubos na dito na lang, shaggy ang tawag. Shaggy. Kasi nasa gilid na lang tumutubo. Oh. Pero yung iba, halos hindi na magsuklay kasi ginaganyan na lang yung buhok kasi pipito na. Pipito na lang. Pipito na lang ang buhok. Bilang na bilang. Pero yung iba naman, naku, hindi na nakaligtas. Nasa Iran. Hindi doon sa Iran, na hindi. Nasa Iran na ng buhok. Ganun po ang nangyayari sa mga buhok na yan pag hindi natin iningatan. Pero, seryosong usapan mga kapatid, ang buhok po kasi ay proteksyon sa mga masiselang bahagi ng ating katawan. Gaya ng ulo, Chef, di ba? Imaginein mo, naglalakad ka, may nahulog na paso at wala kang buhok. Nako. Sugat agad sa ulo yan. Kung hindi ka man mababagok ng tuluyan. Depende kasi sa laki ng paso na bumagsak sa'yo. Diba? Gayon din po, no? Halimbawa, yung balahibo sa ating ilong, di ba buhok din yun, no? Imaginein mo na binigyan mo ang sweetheart mo, no? Ng bulaklak, honey. Sininghot niya. Wala siyang buhok sa ilong. Bukod dun sa pollen, pati petals, papasok sa ilong mo. Diba? So, importante po yan. Hindi po natin tinatanggal dapat ang buhok sa ilong. Ganon din yung ating kilay. Importante yan. Lalo na sa mga chef na pinagpapawisan pag nagluluto, kung hindi mo kaagad-agad mapunasan yung pawis,
nandyan na panangga ang ating kilay. Ganon din po ang ating pilik mata, no? Para hindi diretsong sa mata natin pumapasok, dumi na yan, no? At para mas maunawaan po natin ang kahalagahan ng buhok at ang mga dahilan kung bakit ito nalalagas, panoorin po natin ito. Ang pagkalagas ng buhok ay nararanasan kapwa ng mga lalaki at babae. Gayunman ay hindi itinuturing na malubhang health condition ang panlalagas ng buhok o ang pagkakalbo. May mga lalaking dahilan sa hindi na mapigil ang pagkaubos ng buhok ay mas minamarapat na tuluyang ipaahit na lamang ang lahat ng buhok para sa pantay na pagkakalbo. Ang iba naman ay pinipili ang pagsusuot ng piluka at ang iba ay hindi malaman kung paano aayusin ang mangilan-ngilang natitirang buhok. Subalit para sa kababaihan ay lubhang mahalaga para sa pangkabuoang kagandahan ang pagkakaroon ng malusog na pagtubo ng buhok. Kaya't para sa mga babae ay malaking problema at isang nakakahiyang kondisyon ang pagkakalbo na humahantong rin sa depresyon kung hindi maihahanap ng solusyon. Sinasabi sa mga pag-aaral na kabilang sa nagiging sanhi ng hair loss ang kakulangan ng protina, anemia, ang pag-edad o pagtanda, hormonal imbalance, pagkakaroon ng karamdaman, pagsalang sa chemotherapy, kakulangan sa vitamin B6, thyroid condition, overstyling ng buhok, stress, at ito di umano ay namamana o hereditary. So, doktora, ibig po palang sabihin na meron palang internal, external na pwedeng maka-apekto sa pagkakalagas ng buhok. Oo. And based on my experience, doktora, siyempre alam naman natin ang aking tatay ay si Junel Encarnacion, sumalangit nawa. Nanonood siya sa atin ngayon. Apo. Okay. Yeah. Yan sa June Encarnacion. Yan sa June Encarnacion Salon. Apo. Nung maliit ka pa, pumapasyal-pasyal ka dyan at nakakapag-observe ka. Nakapag-observe po. Tapos sinasabi sa akin na masyado raw matapang minsan yung solution o yung shampoo o conditioner na ginagamit. So, ginagawa nila, dinadilute nila lang water para medyo hindi, kumbaga mag-tame down. Medyo mawala yung pagkakatapang. Kasi totoo yan. Minsan po pag naglalagay, makitang-kita mo. Kung matapang yung chemicals doon sa shampoo at diretso nating ginagamit sa buhok, at hindi hiyang ang ulo mo sa matapang, de magre-resulta yan sa falling hair. Yung iba, nasa iran na talaga, nauubos. Hindi alam na yung dahilan pala yung matapang na shampoo. Kaya mas maganda na i-dilute mo sa tubig. Sa tabo mo muna siya, i-mix with water bago mo siya gagamitin. And yun namang tungkol po mga kapatid sa internal na connection sa kalagayan ng buhok. Kapag kulang po sa nutrition ang katawan, baka kulang sa calcium, dahil ang mga buhok ay galing sa calcium yan, pinalulusog ng calcium. Kung hindi ka umiinom ng gatas, di ba? Ayan, yung buhok, yung ngipin, yung kuko po natin, kapag malambot ang kuko, madaling mabali, yung ngipin naman, mabilis mangilo, hanggang sa mabilis masira yan, no? Kung external, maaaring chemical nga ang nagiging dahilan ng pagkalagas ng buhok, gaya nga ng nangyari dito sa ating kapatid, no? Pakinggan mo, panoorin natin, Chef, itong kanyang kwento. Ako po si Cheryl Ann Alcantara, Tikanyugan, Malabon. Nagtatrabaho sa Summit Collection Agency. Half body po yung buhok ko. Ngayon po, gusto ko po siya mapatiling maganda. Kaya po pumunta po ako sa isang salon na malapit po sa amin. Nung pagbisita ko sa salon, imbis na gumanda ang buhok ko, lalo na siyang pumangit. Nandun na po yung nalugas po yung buhok ko. At para po ako may cancer na. Nalagas po lahat siya, pati yung kilay ko po. Hindi na po ako nakapag-work dahil po dun sa nangyari po sa akin. Tapos lalo pa po ako nahirapan kasi po lagi po ako nag-wig. So mahirap po po sa trabaho dahil more in field po ako. Nakikipag-usap po sa mga iba't ibang tao. So nahihiya po ako. Doc, sana po matulungan niyo po ako maibalik ang haba at ganda ng aking buhok. Maibigay po ang tamang gamot para sa aking buhok at sa pangangatawan ko. Maraming salamat po. Chef, Yes, mamaya, anong healing sangkap ang inihanda mo para sa atin? Para ba yan sa pampatibay ng buhok? Yan, doktora, nako, isa pong kakaibang refreshing recipe ang gagawin natin mamaya. Tayo magsishake ng
aloe vera. Aba, bukod sa ang aloe vera po ay maganda para sa ulo na i-apply mo mismo yung pinaka-gel niya. Abay, recipe naman ito. I-shake natin. Abangan po natin yan mga kapatid, ang aloe vera shake ni Chef Tristan at lahat ng impormasyong ibabahagi po namin ngayong umaga tungkol sa hair fall o hair loss. Dito lamang sa Hiling Galing sa TV. Marami pong nagsasabi na kapag kalbo si lolo, namana ni tatay, kaya nakalbo rin si tatay, at kaya siya ay baka makalbo rin. Pero sa tingin ko po, kung ginagawa natin yung tamang pangangalaga sa ating buhok, hindi natin mamamana yon. Mga tanong ukol sa pagkulang ng buhok, bubusisiin na ni Dr. E. Magbabalik ang Hiling Galing sa TV.